Morning po, buksan po natin sa Mark chapter 8. Mark 8. Last week po natapos natin yung Mark chapter 7. Ngayon naman po ay nasa Mark chapter 8 na tayo. Yan, nasa screen din po yung ating mga verse. Pero sa ngayon po, sundan nyo lang po sa inyong mga mata sa pagbasa ng salita ng Diyos. Yan na po tayo sa Amen. Verse 1 to verse number 9. In those days, the multitude being very great, having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him and said unto them, Have compassion on the multitude, because they have now been with me 3 days and have nothing to eat. And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way, for divers of them came from far. And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? And he asked them, How many loaves have ye? And they said, 7. And he commanded the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves, and gave thanks and brake, and gave to his disciples to set before them. And they did set them before the people. And they had a few small fishes, and he blessed, and commanded to set them also before them. So they did eat, and were filled, and they took upon of the broken meat that was left 7 baskets. Verse 9 altogether. And they that had eaten were about 4,000, and he sent them away. Let's pray. O Father in heaven, thank you for your word. Once again, we ask you that may you speak in our hearts. May the Holy Spirit lead us this morning. And we love you, Lord. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Be seated po. Good morning po sa bawat isa mga kapatid. Sino po sa atin yung umiinom na ng Memory Plus kasi masyado na tayong makakalimutin? O, sino na lang yung palagi tayong may mga nakakalimutan? Yan, marami sa atin, ako din. Kung kayo ay merong second floor na bahay, minsan nasa taas kayo ng bahay nyo, tapos bababa kayo kasi may kukunin kayo. Pagdating nyo sa baba, ano nga pala yung kukunin ko? Tapos pagtaas mo sa taas, biglang naalala mo na, bababa ka na naman. Tapos, iba yung kinuha mo, hindi yung inisip mo. Or kaya nasa palengke ka, ito yung bibilin mo, pero pagdating mo sa palengke, nakalimutan mo na yung bibilin mo. Ang dami. Madalas tayong makalimot. Marami tayong pagkakataon. Kaya nga meron mga memory plus, pangpatibay pampatalas ng isip, at kung ano-ano pa. Now, sa kwento natin ngayon, sa muling pagkakataon, merong pagpapakain sa karamihan or feeding. Dati ba nagpapa-feeding tayo dito sa church? Feeding. Yung mga tao pupunta, tas sopas. Nisip ko sa anniversary, pre-anniversary natin, pwede tayo magpaganon eh. Free breakfast, 7 to 7:30. Yung sopas, naka-plastic na. Yung mga dumadaan, kukuha lang sila. Ano po, sopas po, para po sa inyo. Sa pagkakataon to, dalawang beses nagpakain si Jesus Christ sa karamihan. Sa Mark chapter 6, maaalala natin, kung naaalala nyo po yung preaching ni Pastor, ang pinakain niya, 5,000 mga kalalakihan. Pero, hindi binanggit yung mga kababaihan tsaka yung mga bata. So, kung merong kasamang bata, marahil nasa 15,000. Ang nirecord lang mga lalaki. Sa pagkakataong to, sabi ng verse number 9, ang pinakain ni Jesus Christ ay 4,000. Marami-rami. Now, ano yung pagkakataon? Tingnan natin yung bakit ulit nagpakain si Jesus Christ. Bakit meron na namang feeding? In those days, the multitude being very great. Sabi ng verse number 1. Alam natin, paulit-ulit, lagi si Jesus Christ gumagawa ng mga kabutihan, nagpapagaling, ganito yung ginagawa niya, naririnig ng karamihan. Ang pinagkaiba nito, sa Mark chapter 6, nagpakain siya sa lugar ng mga Hudyo. Dito, sa Mark chapter 8, karamihan dito mga hentil. Again. Last week, pinag-usapan natin yung mga Gentiles, mga hindi Hudyo, sila ay mga hentil. Naririnig nila na si Jesus Christ ay nagpapagaling, kaya pumupunta sila kay Jesus Christ. And, having nothing to eat, wala silang makain,
Tinawag ni Jesus Christ ang kanyang mga disipulo. Now, meron ditong difference. Sa Mark chapter 6, ang unang nag-address ng issue, si yung mga disipulo. Jesus, nagugutom na po yung mga tao, ano pong gagawin natin sa kanila? Pero sa pagkakataong to, si Jesus Christ yung nakakita ng issue. Or, unang nag-initiate. Tinawag niya yung mga disipulo at sinabi niya sa kanila, I have compassion or nababagabag. Naaawa ko sa mga tao, sa karamihan, because they have now been with me 3 days. Imagine, meron silang camping in this place for 3 days. Anong ginagawa nila? Nakikinig sila ng teachings ni Jesus Christ and have nothing to eat. Ngunit, sa pagkakataong ito, wala na silang makain. At ang sabi ni Jesus Christ, kung pauuwiin ko sila na wala silang pagkain o hindi sila nakakain, they will faint. Sabi nung, medyo malalim na joke, pero alam ko magagets nyo. Nung reporting kasi namin sa Western Civilization, di ba alam nyo yung Dark Ages? Dark Ages, nung 14th to 16th century, before ng Renaissance, or ng Age of Enlightenment, tinawag siya na Dark Ages. Sabi ng classmate ko, kaya kasi Dark Ages ang tinawag doon. Taggutom eh. Di ba pag gutom ka, nandidilim yung paningin mo? O, yun na yung joke doon ah. Totoo yun, pag gutom ka, ako naman, pag gutom, medyo nanginginig. Nangihina yung laman. Yung iba naman, ina-acid. Kaya kailangan ng Skyflex. Yung iba naman, sumasakit yung tiyan. Sumasakit yung ulo. Sa madaling salita, pag gutom ka, pwede kang mahimatay. Pwede kang mag-faint, manghina. Baka sabi ni Jesus Christ, pag uuwi sila na wala silang kinain, marahil sila ay mag-faint on the way home. For divers of them came from far. Malayo pa. And in verse number 4, makikita natin yung response ng mga disipulo. Mga kapatid, ito na yung climax, makinig kayo. And his disciples answered him. Sumagot ang mga disipulo. Ito yung same disciples, same apostles na kasama-kasama ni Jesus Christ na nakakita ng lahat ng milagro ng Panginoon, na nakakita na pinakain niyo higit 5,000 or more than 5,000 people. Ngunit ito pa rin ang response nila sa Panginoon. From whence can a man satisfy this man with bread here in the wilderness? Wait lang. Yung kanilang response na, paano ang isang tao, mapapakain niya yung karamihan ng taong to? Ano ang mas marami? 5,000 o 4,000? 5,000. Pero yung 5,000, tila bagang nakalimutan na nila na si Jesus Christ, pinakain niya yung 5,000. Sa pagkakataong to, mas onte, 4,000 lang. Pero sila ay nagdududa, papaano ang tao mapapakain ng lahat ng mga taong ito? Walang mabibilhan dito sa ilang. Verse number 5. Sumagot ang Panginoon, how many loaves have ye? Ilang tinapay ang meron kayo? Now, yung tinapay sa kanila, iba sa atin. Syempre, mga nakapagtrabaho na sa Middle East. Di ba, Brother Well? May pagkakaiba ba yung tinapay doon tsaka sa tinapay dito? Di ba, yung tinapay doon, talagang pag kinain mo, parang ng ancient time, sa sobrang init nga, minsan doon nila niluluto. Yung sa bato, no? Sa YouTube makikita mo, sa bato nila niluluto. Tapos matitigas, mabibigat. Sa pagkakataong ito yung parang pinaka-meal nila. Tinapay, hindi yung tinapay na alam natin na yung monay na ₱5 na pag pinipi mo, ganito na lang itsura. Kasi mayroong pampaalse. At saka isda. Isda, marahil ito ay tilapia. Kasi kapag tinignan mo sa Sea of Galilee, karamihan ng isda doon ay mga tilapia. And he commanded the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves, kinuha ni Jesus Christ yung 7 tinapay, at nagpasalamat, nagpray siya, and break, and gave to his disciples to set them before, and they did set them before the people. Binamigay nila sa mga tao. Verse number 7. At meron din silang few small fishes, konti na maliliit pa. And he blessed them, pinagpray din ni Jesus Christ, and commanded them to set them also before them.
Verse number 8, so they did eat and were filled, and they took up the broken meat that was left 7 baskets. At sabi ng verse number 9, lahat nakakain, and about 4,000 and then he sent them away. After nila kumain, sa kanila sila umuwi. Now, you may ask, Pastor, ano matututunan natin sa pagkakataong ito? The title of our message is Learning to Trust Again. Na matutunan ulit natin na magtiwala sa Panginoon. Ready na tayo mga kapatid? For our first point, paano ulit tayong magtiwala? Unang-una, alalahanin natin kung sino ang Diyos at kung ano yung mga ginawa niya. Remember who God is and not what He has done. Look at verse number 4. Look at their response to the Lord Jesus Christ. Papaanong mapapakain ang lahat ng taong ito? Nalimutan nila na yung Kristo na nagpadami ng tinapay sa 5,000 sa Mark chapter 6 ay same person na kasama nila. Tila bagang nalimut na nila tayong gandong pagkakataon. And how many times in our life, mga kapatid ko sa Panginoon, maraming pagkakataon na nalilimutan natin kung sino ang Diyos at kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. May I remind you, brother and sister in Christ, na yung Diyos na nagligtas sa atin, siya yung creator ng lahat ng bagay. Siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Siya yung Diyos na nagligtas sa atin. Siya yung Diyos na nagpa-realize sa atin na ang satisfaction, na ang fulfillment, na ang completeness sa Kanya lang matatagpuan. Siya yung Diyos na naghahanda sa atin ng langit. Siya yung Diyos na ipinepare ang lahat para sa atin. Yung Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay muli. Sino ang Diyos? Makapangyarihan sa lahat, alam niya lahat ng bagay, at sa lahat ng dako naroroon siya. Now, knowing who God is, napaka-makapangyarihan, walang imposible sa Diyos. Knowing na alam lahat ng Diyos lahat ng bagay, alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan natin. Knowing na si Lord nasa lahat ng dako, lagi mo siyang kasama. Minsan, nalilimutan natin yung mga gantong katotohanan. And I repeat this once again. Ulitin ko, mga kapatid, sa laban mo, hindi ka nag-iisa. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, hindi ka nag-iisa? Brother Well, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. May pagkakataon na nagdududa na naman tayo. Let us learn to trust Him again. Let us, kung kilala natin ng Diyos, kung sino siya, as He is, if you viewed the Lord, kung paano siya pinapakita ng salita ng Diyos ng Biblia at kung sino siya, magkakaroon tayo ng malaking respect na Lord, kilala ko kung sino ka at walang problema, walang trials, walang temptation, walang testing and hindi natin kayang lampasan sapagkat kasama natin ng Diyos. And look what He has done in our life. Now, you may ask, Pastor, mga disipulo na nga ito nagdududa pa. Yes, that's the point. Lahat tayo, meron tayong struggles. Lahat tayo, meron tayong pagkukulang. Meron tayong pagkakamali. Marami tayong dapat gawin na hindi natin nagagawa. Marami tayong dapat gawin na hindi natin nagagawa at hindi dapat natin gawin na nagagawa natin. Then pag dumadating yung time na binibit ulit tayo ng buhay, pwede bang alalahanin mo, naalala ko nung bago kong Christian, sobrang hirap ng buhay. I was 3rd year that time. 6, 7, 8, 9. Grade 9. Yung araw-araw namin na para makasurvive kami sa isang araw, nagkakarwash ako ng jeep. Carwash ng jeep. So, 2 jeep, 50, 100. So, pag dumating na yung jeep, aantayin ko yun, 10 to 11. 3rd year high school ako, 10 to 11. Then, kapag hihingi ka ng pang-project mo sa nanay, siyempre, alam mo naman wala eh. Christian na ako that time. Andun lang ako sa likod ng jeep. And then I cried a lot.
But knowing, laging kinakanta sa church yung dahil buhay ang Diyos, dahil siya'y buhay. Kung ang lahat ng kung ang ating kaligtasan ay sinolusyonan na ng Diyos, paano pa kaya yung mga problema natin na mga susunod pa? Hindi ba't kaya din solusyonan to ng Panginoon? Yun yung pinangahawakan ko. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi na mawawala. Yung salvation. Mga kapatid, are you still cherishing? Naaalala mo ba yung time na nakilala mo ang lubos ng Panginoon sa buhay mo? Pag sobrang discouraged ka, yan yung pinakamalaking good, great things na ginawa sa'yo ni Lord. Iniligtas ka niya. Kaya, let us trust again. Let us learn to trust our Lord again by remembering who He is and what He has done. Ngayon, hindi natin mismong mga disipulo na kasama na nila si Lord. Tayo pa kaya, hindi natin mismong nakita si Lord, hindi natin nahawakan, di ba? Hindi natin narinig. Meron tayong salita ng Diyos, kaya natin siya nakilala. Yun lang. That means, lahat tayo nalilimutan natin yan. Kaya lagi nating palalahanan yung sarili natin. Maglagay tayo ng mga memory verse sa pader ng bahay natin. Yung cellphone natin, ang i-cover natin, mga Bible verse. Yung ringtone mo, pwedeng Bible verse. Lahat ng mga bagay na magpapaalala sa iyo kung sino ang Diyos. Next, learning to trust again. Paano? In verse number 5. Nung tinanong ni Jesus Christ kung ilan ang kanilang meron sila, and they said, 7. Remember this, that little is much when God is in it. So, sabi ko sa isang young people, dati kapag nung hindi pa ako pastor, parang madali yan. Kaya parang tinawag ka magpastor, kaya mamahalin mo yung ministry. Pero pag nandito ka na sa pastoring, lahat ng race or lahat ng section or levels ng buhay ng tao, problema ng tao, ay kailangan mong gabayan. Mahirap pala mga kapatid. Lalo na kapag financially kapos. Tama? Sino dito may pang-tuition na next sem? Ba? December na naman. Pag bata ka, masarap mag-December eh. Pero pag matanda ka na, naku, December na naman. Ano na naman gagastusin mo? Magtatago ka na naman sa mga finding ninong na naman tayo. Finding ninong, finding ninang. Ibig sabihin, habang tumatanda ka, nakikita mo, ang sarap palang bumalik sa pagkabata. Bakit? Lagi na lang kapos yung ating budget. Parang kulang. Parang tayo as a church, sabi ko nga kahapon, parang joke lang na magpaparenovate tayo. But please, kung sa tingin mo insufficient, kulang, remember that little is much when God is in it. Kaya ba natin magpa-renovate? Alam mo, kung kupitin mo yung labor, magkano ngayon ang sa Cavite ang rate? Sabi natin, 650. Ang nagtrabaho dito, 5. Syempre, hindi naman nila gagawin yan kung sa labas, ng isang week. Mabilis sila magtrabaho dito eh. Pwede ba natin palakpakan mga kapatid? Praise the Lord, salamat ha. Brother Bong, Brother Ruel, Brother Tupe, Brother Je, Brother Braille, at sila Sister Maya, sila Sister Helen. Lahat sa atin, mga nag-pray. Sa atin lahat, di na natin mabanggit. Kung 10 days, 650 times 5, magkano yun? More than 30,000. Yan, syempre, materyales. Yung simpleng galaw mo,
Parang isipin mo, pambira, 60K lang budget natin ah. Baka kulangin. But remember this, I really believe this, that little is much when God is in it. Kaya pala. Ngayon, challenge na naman. I-challenge ko na naman kayo. I-challenge na naman tayo. Masarap bang magsimba na malamig? Pambihira, pastor. Wala naman tayong pera. Mag-anniversary pa. Remember this. Little is much when God is in it. Kayang, konti lang tayo. But it is much because I believe that the Lord will bless us. Sabi mo lang nagkukulang ka. Sabi mo lang parang hindi sapat. Pero palaging sufficiente ang biyaya ng Panginoon sa atin. So, pag-pray natin mga kapatid, this coming December, I know, I really understand that marami tayong gastos sa pamilya natin, sa nanay-tatay natin, kung ikaw ay nagsusustento pa. Pero kung tayo ay magkakaroon, kung tayo ay matututo magtiwala ulit sa Panginoon, God will bless us. God will prosper us. Learning to trust our God again. Number 3. Look at verse number 6. Verse number 6. Ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya yung mga tao to sit down on the ground. Pinag-pray niya yung tinapay, binigay sa mga tao. Inutusan niya yung mga disipulo na i-organize yung mga tao bago niya ipag-pray yung kung anong meron sila, 7 loaves. Learning to trust again by remembering. Remember this. Remember that your responsibility is obedience. And God's responsibility is the outcome. Kaya, merong member sa Kainta, hindi pala member, estudyante sa Kainta, pangalan niya si Saji, siguro kilala niyo, magaling magpiano, yung sumali ng Hype Kang Bata Ka, din nanalo, second placer siya nung sa Hype Kang Bata Ka, si Saji. Nung nakaraan, nasalubong ko na naman siya sa LRT. Apo pala siya ng pastor. Sabi ko, Saji, dadating ang time na merong disappointment sa buhay mo kasi prodigy ka eh. Expected ng mga tao, ganito ka. Talagang, nag-aaral siya ngayon first year sa UP. UP Conservatory Music. Sabi ko, kung ano lang yung kaya mong gawin and you do your best and God will do the rest. That is biblical. Do your best and God will do the rest. Can you please repeat that? Say that again to me. Ready? Do your best and God will do the rest. Gawin natin kung ano yung responsibilidad natin and let us do our best. Sometimes masyado tayong hard sa sarili natin. Amen? Masyado ka rin maraming expectation. Peer pressure, nape-pressure ka ng paligid. Pine-pressure mo yung sarili mo. Pero alam nyo ba, marirealize natin sa buhay natin, natuturuan tayo ng Diyos na mag-slow down. Relax ka lang, Brad. Relax ka lang, sis. God is still working on you. Anong responsibility mo ngayon? Gawin mo yung best mo dyan and God will prosper you. God will bless you. Gawin mo yung best mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord ngayon. Kung ikaw ay nag-aaral, pagbutihan mong mag-aaral. Kung ikaw ay nagtatrabaho, pagbutihan mong magtrabaho. Mag-pray ka kay Lord kung kailan ka magre-resign. Mag-pray ka ng wisdom. Pero hanggat nandyan ka pa, gawin mo yung best mo. Diyan ka ipopromote ng Panginoon. Kung ito yung ministry na itatang sa atin ng Panginoon, inutos sa atin ni Pastor, gawin mo yung best mo. Kung meron pagkakataon na mag-serve, gawin natin yung best natin. Because our responsibility is to obey. At ang responsibility ng Panginoon, tayo. Sa madaling salita, yung mga bagay na hindi mo kayang solusyonan, hindi mo kayang malampasan, hindi mo kayang gawin, Diyos ang gagawa para sa'yo. My brother and sister in Christ, please remember this. Learning to trust our God again. So, yung disappointment, lahat ng mga negativity, sabi ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya.
Yan. Mga binata, mga lalaki, makinig kayo ha. Yung mga binata natin dito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang ha. Someday, mag-aasawa kayo. Someday, madi-disappoint yung mga asawa nyo. Pero yung mga disappointment nyo yan, ibigay nyo din kay Lord. Huwag yan maging dahilan para maging bitter ka sa asawa mo. Amen ba, Brother Well? Ayan. Wala eh. Pag-pray natin na maintindihan tayo ng mga asawa natin. Tayo mga asawang lalaki. Hindi ka din naman perfect. So, walang perfect. Ang dami nating imperfection. Sa marriage life, sa pagpapalaki ng anak, sa pagiging member ng simbahan. But then again, once again, palalahanan tayo ni Lord na gawin lang natin yung best natin and God will do the rest. Our responsibility is to obey. No, ilang O-B-E-Y. 4 na letra. Ang hirap gawin. Nawa, matagpuan tayo ng Diyos na tapat. Magbasa ng Biblia, manalangin, mag-church. Mga kapatid, masaya ba kayo sa church natin? Nawa, hindi lang ma-improve. Pero yung pag-i-improve natin sa church, manifestation to, na kahit papano, tayo din kumbaga, kung mag-grow yung church natin physically, yung church building, sabayan natin spiritually. Paano tayo mag-grow? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan ang responsibility natin ngayon. Basahin natin ang salita ng Diyos. Pastor, kailangan ba masaya ka para magbasa ng salita? No. Mas maganda nga, kahit malungkot ka, anumang emosyon natin, galit ka, etc., gawin natin yung part natin bilang Christian. I wonder kung nagawa na ba natin yung best natin para kay Lord. And then last, but not the least, are you still there? Amen? Amen. Verse number 7 na tayo. And they had a few small fishes. Nakakatawa to. And he blessed, binlessed ng Panginoon and commanded to set them also before them. Pag titignan mo, Pastor, kasi ang tinanong lang naman ni Jesus, loaves eh. Okay, ganito yan. Pag sinabi mong, wow, ang ganda naman ng gulong mo. Wow, I like your wheels. Parang, the other part represents the whole part. The other part represent the whole thing. Kumbaga, ganon. Pag sinabi mo, ay, ang ganda ng gulong mo ibig sabihin, ang ganda ng kotse mo. Pag lang, kumain ka na, anong kinain mo? Adobo. Ibig sabihin ba, hindi siya kumain ng kanin? Okay. Again, ang kanilang meal that time, tinapay, isda. Nakukuha natin mga kapatid. Ang ginawa ng mga disipulo, nung nakita nila na binless ni Lord, dumami yung tinapay, saka lang nila binigay kay Jesus Christ yung konti at maliliit na tinapay. Yon. Same with us. Gusto natin, may gagawin muna si Lord para tayo may gawin sa Kanya muna. Lord, ganito muna gawin mo Mag-aasawa muna ako, matatapos muna ako magtrabaho, mag-aasawa muna ako, taka na kita paglilingkuran kapag tira-tira na lang yung days ko. Lord, ganito usapan natin ibibigay ko lahat sa'yo. Pero eto, huwag mong gagawin. Ang dami nating setbacks. Ang dami nating reservation. At yan ang nakakadurog ng puso ng mga ngaral, ng puso ng Diyos. Kasi ang dami nating reservation when it comes to the Lord. Ang dami nating setbacks. Learning to trust again. Remember this, brother and sister in Christ, na ang pagpapala ay magsisimula. Our blessing begins when you stop holding on to your setbacks. May I ask you this question? Anong reservation mo? Ikaw na may panawagan sa Panginoon na sumunod sa Kanya na gawin yung isang bagay na ito, bakit hindi mo gawin? Kasi may inaantay pa ako na gantong mangyari. Mga kapatid, kung hindi mangyayari yan, hindi ka mag-reserve kay Lord.
No reservation, no setbacks. Bakit? Deserve ni Lord lahat ng lahat sa atin. Hindi 90%, hindi 95%, all of us. That's why when we pray, when we come to the throne of grace, Lord, all of me. Palagi ko na naririnig. Busy kasi sa ganito, kaya walang panahong magsimba. Maraming pagkakataon na natin narinig yun. Amen? Bakit hindi ka maglaba kapag Saturday? Ba't pag Sunday tsaka ka maglalaba? Kristiyano ka ba talaga? Amen? Bakit? Ito pa. Kapag gala, kaya mong mag-live kahit 1 week. Pero pag may gawain sa church, na isang araw lang, may pasok kasi ako eh. Yung mga special event, may mga pagkakataon, may mga special event yung simbahan. Now, I'm not talking to this specific church, kundi sa lahat. May mga pagkakataon na may mga special service. But para kay Lord, ang hirap natin magsakripisyo. Kasi ang baba ng tingin natin sa Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, ilang beses ko nang napatunayan na ang Panginoon, pag nag-work, pag hinayaan mo na siya ang kumilos sa buhay mo, na siya ang manguna, na wala kang reservation, i-bless ka ni Lord. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Hindi ko palagi gustong ibida yung, o example yung sarili ko sa preaching. Ayaw ko nun eh. Pero ito yung palagi kong naiisip dati bago nung nasa Bible school ako. Bakit pag Bible school? O bakit pag pagsunod sa Panginoon? Bakit pag pagpapastor? Ang baba ng tingin ng mga Christians. Knowing na kapag nagseserve ka kay Lord, wholeheartedly, walang reservation, yun ang pinaka-the best sa buong mundo. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wala akong reservation. Kung anong gusto mong pagawa sa akin, gagawin ko. Gusto kong patinayan sa mga Kristiyanong to na pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin magiging kawawa ka. Mga kapatid, hindi ka kawawa kapag sumusunod ka sa Panginoon. Hindi malungkot ang buhay. Ikaw lang ang may problema. Tayo lang ang may problema. Hindi ang Diyos. Kasi ang dami nating setbacks. Why not this time, Panginoon, hindi ko man alam, hindi ko man maunawaan. Yun yung point ng Christian life. Hindi mo lahat mauunawaan. Tanggapin mo yun. Limited lang yung utak natin. Kaya nga isinulat yung Job. Hindi mo pagkakatiwalaan ng Diyos kapag naiintindihan mo yung kalooban niya. Pagtitiwalaan mo siya kasi hindi mo maiintindihan. At kahit never nating maintindihan, kailangan natin pagkatiwalaan ng Diyos. Sapagkat nakikita niya lahat ng bagay. Now, kahit marami tayong comparison sa sarili natin, pero pag tinignan ko yung buhay ko, Lord, I'm blessed. Bakit? May asawa ka na hindi bungangera. Kung minsan lang. Kaya pag may bring me, asawa na hindi bungangera. Talagang lakas ng loob ko. Ito, hindi. Pabulong kasi yan magalit. Pabulong lang. Meron akong 2 anak. Meron ako sasakyan, old model nga lang. Brother. Meron din akong motor. Pero anong pinaka masaya sa lahat? Meron tayong ganito na pinagkatiwala kayo sa akin ni Lord. You are my treasure, guys. Yung ministries, at tandaan natin, yung ministry ni Pastor, hindi lang dito. Representative nyo ko sa ang Bible School, represented nyo ko kahit sa church man ako mapunta. At lahat ng mga ministry na yan, treasure ko yon.
Yung mga kaibigan ko na ini-encourage ako, mga kaibigan mo na ini-encourage ka magpatuloy, treasure mo yan. At hindi tayo kawawa. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Learning to trust again. May mga hindi ka pinagkakatiwala sa Panginoon. Hindi mo sinusuko sa Kanya. Kaya tayo nalulungkot. Kaya tayo parang hindi tayo okay. Why not this morning tell the Lord, Lord, all of me, I surrender. No reservation, no retreat, no setbacks. Kunin mo ang lahat ng lahat sa akin. And maraming pagkakataon, nalilimutan natin magtiwala sa Diyos. Alalahanin natin kung sino siya, kung ano ang ginawa niya, na kaya niya mag-provide. Ang responsibility natin is to obey. And His blessing begins kapag huminto tayo sa ating mga reservation. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, you know our hearts, you know our mind. Madaming pagkakataon na kami po ay nagdududa kung ano po yung plano niyo po sa amin. And once again, pinalalahanan niyo po kami ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa paggabay ng Holy Spirit. Brother and sister in Christ, I want to talk to you heart to heart. Nakikita ng Diyos yung puso natin. Nakikita ng Diyos yung isip natin. Anong reservation mo? Anong pagdududa mo? Anong dahilan kung bakit hindi ka pa nagtitiwala sa Panginoon? This morning, I encourage you. Hinahamon kita na sabihin sa Panginoon, Lord, once again, I'm trusting you. At pinagkakatiwala ko ang buhay ko sa inyo. Kayo na po, pinagpapasa kamay ko sa inyo ang aking buhay. Ano man ang mangyari, ako po ay mananangan sa inyo. Can you please raise your hand? Pastor, please pray for me. Yan, taas natin ating kamay. Praise the Lord, mga kapatid. Pwede na natin ibaba. Tayong lahat, we need the Lord every hour of our life. Why not come forward? Kneel in our altar. Kausapin natin ng Panginoon, Lord, I'm trusting you again na meron kang gagawin sa buhay ko. Na merong wonderful plan. Na meron ka pang plano sa buhay ko. Tulungan niyo po akong magtiwala sa inyo. Father God in heaven, once again, we thank you for who you are, what you have done in our life. And once again, we're praying that please take all of us, all of me, all of us, oh God. Nagtitiwala po kami sa inyo na meron napakagandang sa bawat isa sa buhay pong pagpapalat na inilalaan niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo. Father, we thank you for this week na nakalipas, na ginabay niyo po ang aming pong bahay-sambahan na pagmamayari niyo po ay natapos. Salamat po sa mga taong inyong ginamit sa lahat sa mga kapatiran. Kaya Panginoon, nawa ang patuloy na magpala sa aming lahat. I-bless niyo po ang lahat ng mga kapatid sa kanilang tahanan, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, sa lahat ng mga nag-aaral, sa mga bata sa kanilang school, sa lahat ng mga bumabiyahe palagi, sa lahat ng nakakaramdam ng kalungkutan,
sa lahat ng merong mga distress, sa lahat po ng nakakailangan ng comfort, Lord. You know all of our problems and we know that you can comfort us. At salamat po sa inyong pong pag-aaliw. Dalangin po namin na as a church, magkaisa po ang aming isip na kayo po ay maluwalhati, marami pong maabot na kaluluwa, yung mga kamag-anak namin na hindi ligtas, na po ay palagi namin ipanalangin, na sila po ay magkaroon ng kaligtasan, bigyan niyo po ng mga ngaral. At dalangin po namin na matagpuan niyo po ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa inyo hanggang sa inyong pangalawang pagbabalik. At sa amin pong parating na anniversary this December, second Saturday of December, i-bless niyo po ito, Ama. At sa lahat po ng aming mga projects, bigyan niyo po kami ng pambili namin ng aircon, ng mga music equipments, at sa lahat ng pangangailangan po ng mga kapatid. We praise you, Lord, and we thank you. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat tayo po ba ay kinausap na bless ngayong umaga? Si Amen. Amen. Tayo po ay sandaling umupo at meron pa naman po tayong time. Hindi ko pala ito napahati-hati. Kailangan ko ng tulong ng mga girls. So, yung mga nakapag-commit na, no problem po. Meron na tayong na-receive na 4,000 sa commitment. Pero, magsulat tayo ng any amount, commitment natin. Ipag-pray muna natin sa Panginoon, tapos isulat natin para ma-compute natin kung magkano yung papasok sa ating anniversary. Ito po ay dapat bukal sa ating puso, ipinanalangin po natin. Again, little is much when God is in it. Pero gustong malaman din ni Pastor, magkano yung budget na papasok for our anniversary. Hindi po ito para sa aircon para po sa anniversary, para po sa December. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid? So any amount, isulat nyo lang po. Yung mga nakapag-commit na, kahit hindi nyo na po isulat, kasi nakapag-commit na, may mga kapatid tayo pwede yung pahati-hati, nakapag-commit na. So, pangalan lang po, optional. Kung gusto nyo lagyan ng pangalan, no problem. Pero kung walang pangalan, no problem din. Basta yung amount lang po. By faith, na maibibigay natin. At pwede nyo na yung isulat kung kailan nyo pwedeng maibigay para expect natin, may mga bibili na para sa anniversary, mga pang-love gift natin sa pastor, mga bisita, pagkain, etc. etc. At pinagpipray natin na bago mag-November, bago mag-December, o bago mag-anniversary, magkaroon tayo ng aircon. Amen? Amen. Sige po. Pwede pong... At habang ginugupot nila, at ipagpray na rin natin silently, yung pag-alis ni Brother Christopher. Isama na din natin si Brother Ruel, kasi baka hindi ka na namin makita. Kasi aalis ka na, Brother Ruel, Kasi may ticket na, no? Sa Sabado, pag-pray natin. So, Brad, hali kayo. Dito, Brother Ruel, tsaka si Brother Christopher, panalangin natin ang paggabay ng Panginoon sa kanila. Dito. Pa-picture-picture na lang dito. So, tayo po tayong lahat. Mag-pray po tayo silently. Pag-pray natin yung magkano yung commitment natin. At tapos, mga 30 seconds, pag-pray po natin ang ating mga kapatid. Let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa mga kapatid, sa aming pagkakaisa, sa pag-worship po namin sa inyo. At pinapanalangin ko po ang mga brothers namin na naririto, si Brother Christopher. Siya po ay pupunta ulit sa ibang bansa, sa Taiwan, upang muli pong magtrabaho. Akin pong panalangin ang pag-iingat niyo po sa kanya. At i-bless niyo po siya, ang kanya pong mga lahat ng sakyanan, mga makakasakay. Lagi niyo po siyang gabayan at ilayo niyo sa anumang kapamakan at disgrasya at sa gawa ng dyablo. At dalangin din ko po yung mga simbahan na kanya pong pinagministeryohan o sinasambahan ay patuloy niyo din pong pagpalain at bigyan niyo po siya ng maraming lakas. Ilayo niyo sa anumang mga silon ng kaaway sa lugar po na kanyang pagtatrabahuhan at mga katrabaho niya, company, patuloy niyo pong i-bless. At anumang plano niyo po sa kanyang buhay ay i-bless niyo po. Kayo po ang mag-grant ng kanyang mga desires. At gitsat sa lahat ito ay kayo po lahat. Ganun din po sa kapatid namin, Brother Ruel. Baka po umalis na po siya this Saturday. Kasama po namin sa aming panalangin. Ingatan, gabayan niyo po siya sa kanya pong sa barko. Gabayan, ingatan. Huwag niyo pong hayaan na madisgrasya
At lahat po ng kanyang mga katrabaho, bigyan niyo po siya ng patience sa pakikisama at yung kanya pong Christian journey ay magpatuloy. Palagi niyo po siyang ingatang gabayan at sa kanilang paglalayag ay i-guide niyo po, God. Patuloy niyo pong i-bless ang kanilang finances, maging channel of blessing. At dito din po sa mga kapatiran na nagdi-desire to go abroad, bless niyo po ang kanilang desire at bigyan niyo po sila ng opportunity. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you, thank you. Pwede na po nating ipamigay. And then, bigyan ko po kayo ng 1 minuto to write. Meron po dito mga ballpen, lapis. Ito po. Ate Kim, pwede pabigay? Baka wala sila. Thank you.